Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron akong napanood na isa sa mga video ko na title Unang Araw Ko Dito sa Bahay ni Amo. And my gosh, ang cute-cute ko pa doon kahit maiksi lang yung buhok ko, pero mataba yung mukha ko, yung ito ko mataba. Pero ngayon, grabe. Guys, yung epekto ng Hong Kong sa akin is grabe talaga, as in. So, babalik tanawin natin yung nangyari sa akin, isa-summarize natin simula nung bago ako dito hanggang ngayon. So, marami na akong napagdaanan, marami na ding beses akong umiyak, hindi ko na din mabilang yung galit, yung alam mo yun, lahat, hindi ko na rin mabilang. Pero sa nakikita ko, alam mo yung bago pa ako dito, parang motivate pa ako sa buhay. And nung time na yun, doon ako nagva-vlog sa CR. Kasi nung time na yun, hindi ko alam na may speaker sa CR, pero nung isang beses, tumunog yung speaker doon sa taas ng salamin, tapos inakyat ko, nakita ko yung speaker doon ko na nalaman na mayroon pala talaga, and nakikinig sila. Kaya alam nila na nagva-vlog ako. Tinanong ako ng amo kong lalaki kung nag-YouTube ako, tapos sabi ko, hindi ako sumagot, tumingin lang ako sa kanya, and pero alam na nila yan. Hindi lang nila mahanap yung YouTube channel ko kasi iba yung pangalan sa pangalan ko. And pag sinearch man nila ako, yung dati kong YouTube yung nakikita nila. So, grabe na guys. Pero ang laking pera na din yung nakuha ko dito sa Hong Kong. Ang laking pera na din. At saka guys, marami na din akong napundar. Alam mo yung sa mga damit ko, dati pag may damit ako na Uniqlo sa Pinas, Uniqlo, Zara, Terra Nova, ano pa yung mga damit ko doon, H&M, tinatago ko yan, tinatabi ko yan. Kung hindi importanteng lakad, halimbawa kung hindi ako pupunta ng ibang lugar, katulad ng Bicol, katulad ng Sagada, Ilocos, hindi ko susuotin yan. Kung mga bandang Manila lang, paggagala-gala lang ako, hindi ko sinusuot yan, tinatabi ko. Natutuwa ako sa sarili ko ngayon kasi nabibili ko na siya, and ayun na, kaya ko nang bilhin yung mga dating mga damit na brand na hindi ko na afford. So dati nakikita ko lang yan sa mall, sabi ko pag may sahod bibili ako, pero pagdating ng sahod minsan kulang, hindi kasya, so kailangan set aside muna. Pero ngayon nabibili ko na kung anong gusto ko, and thanks to God, kahit nahihirapan ako dito sa Hong Kong, kahit yung trabaho is hindi ganun kasaya, pero pag nakikita mo naman na meron kang bago, meron akong bagong ref sa bahay. At least yung bahay ko, konti na lang. And then, nakabili ako ng pinto, ng kama, tapos ng alahas ng mama ko, tapos yung, alam niyo yung mga gamit na grinder, barena, lahat yan, welding machine, meron ako niyan, sarili ko talaga. Alam niyo, dati yung papa ko, wala kaming gamit na ganyan. Naiinggit siguro yung papa ko kasi matanda na yung papa ko and hindi afford yung ganyan. Naiinggit siya sa mga kapatid kong lalaki na meron yan. Syempre, hindi naman sa papa ko yun kasi nga ano lang namin siya, stepfather. So, kinukuha ng mga kapatid ko. Hindi maangkin ng papa ko na kanya yung gamit na yun. So, sabi ko lang sa sarili ko, kasi nga nakatingin lang siya minsan and natatakot siyang gamitin kasi nga baka masira niya, hindi namin mabayaran. So, malayo kasi yung loob ng mga kapatid kong lalaki sa papa ko. Kasi kami lang tatlong magkapatid na mga bunso yung malapit sa stepfather ko kasi kami yung inalagaan niya. Pero yung 5 doon na kapatid ko na malalaki na, lumaya sila nung nag-asawa yung mama ko. Umalis sila ng probinsya, nag-Manila sila ng mga 5 years. So, tapos hindi malapit yung loob nila. Kaya, yung papa ko is wala siyang karapatan na alam mo yun, manghiram siya, pero alam mo yung may limit na baka masira niya. Nabili ko yun and tuwang-tuwa yung papa ko sa akin. Kasi dream niya yun, alam ko sa sarili ko, gusto niya magkaroon ng gamit na matuturing niyang kanya na panlalaki, na may welding machine, may marena, may ano-ano pa yan dyan. Nabili ko lahat yan, and tuwang-tuwa siya nung binuksan niya. May mga steel tape siya, lahat. Mayroon pa siyang set ng mga tools, mga tornilyo, plies, martilyo, lahat-lahat.
Kaya yun yung nakaka-proud sa sarili ko, na masabi kong proud ako sa sarili ko nung nag-Hong Kong ako. Kasi kahit papaano may nakita akong improvement. Hindi ko man masabi na nag-iba yung buhay namin na talagang malala, pero may nakita akong bago. Hindi katulad ng iba na nilulustay yung pera nila sa walang kwentang bagay. Ako, kahit nakita nyo akong nag-hiking or nagbabar, alam nyo ba sa pagbabar ko, magkano lang yung ambag namin dyan sa bar? 30 Hong Kong dollar. Ayan, kada isa sa amin 30 Hong Kong dollar. Ayan, nagbabar na kami. So hindi malaki yung gastos namin, and hindi ako always nandun sa Central. So ngayon na nandito lang ako sa bahay, hindi ako masyadong lumalabas, hindi ako nakakaubos ng malaking halaga. So kanina lang bumili ako doon sa ano ba yun, Samjay Tamjor. Sabi ng subscriber ko yun eh. So tinry ko kanina, and masarap nga yung noodles nila doon. Yung isang mangkok is mabusog ka na talaga. So ang payat ko na ngayon compare sa mukha ko dati. Nakita ko, ang cute-cute ko dati nung bagong salta pa lang ako dito sa Hong Kong, and maiksi pa yung buhok ko. Pero nung time na yun, wala din akong pera, of course. Pero ngayon, kahit wala akong pera, at least may pagmamalaki ko na, anong meron ka? Ay, nabili ko na yung mga gusto ko. Nabili ko na yung cellphone na gusto ko. May mga damit na ako na gusto ko. Na lahat yan, nabigyan ko na din. Nakapagpapackage na rin ako sa mama ko. Yung mga yon is, mayroon ding mga gamit sa bahay. Alam niyo yung set ng lutuan na kapag nagkarinderya ka, tapos lagayan ng ulam, yung nakikita yung pagkain sa labas. So, mayroon akong ganun. And marami akong rice cooker sa bahay. So nagdagdag pa ako, and marami akong napundar na guys, kahit papano, awa ng Diyos. Malaking tulong din yung pagba-vlog ko, kasi dito din ako kumukuha ng ibang mga kakailanganin, katulad ng nangutang ako sa Shopee ng 24,000. Yung pinangbayad ko dun is yung sahod ko sa YouTube. Tapos umutang din ako sa Shopee ng 10,000 pambili ng alahas, tapos ref sa Shopee din. Pero yung pambayad ko lang yan is yung YouTube ko. Ganun ka yung YouTube ko, kahit papaano malaki-laki na. Sa total guys na sahod ko dito sa YouTube simula nung nandito ako sa Hong Kong is naka 120,000 pesos na ako. So ganun siya kalaki, and thankful din ako sa sarili ko kasi ang sipag ko din. Nakikita nyo kahit minsan lang sa isang linggo, 2 beses lang ako niyan hindi mag-upload pagka wala na talaga akong maisip. Minsan nadidepress din ako, hindi nyo lang alam, na nag-iisip ako kung ano yung i-content ko, kung ano yung ma-upload ko, kasi nga nahihirapan din ako, pero tinatry ko yung best ko na ayun, makapag-upload kahit papano, and natutuwa ako lalo yung may mga viewers ako, lalo pag alam mo yon, may na-inspire ako, may nagte-thank you sa akin, and shout out dun sa isang subscriber ko. Maedad na siya, siguro 40 years old na siya or 35, hindi ko lang alam. Tapos naglalakad kami ng alaga ko sa V-Walk. Kausap ko yung alaga ko, nagmamarites kaming dalawa. Tapos biglang may humawak ng kamay ko. Tapos hinampas ako dito. Hoy! Hala! Sabi niya ganun. Nanonood ako sa vlog mo. Nakita. Sabi niya nanonood. Tuwang-tuwa siya sa akin. Hinampas niya ako. Tapos talagang tuwang-tuwa siya. Bumalik pa talaga siya para hampasin ako. Kasi nga nakasalubong niya kami ata. Tapos bumalik siya para anuhin lang ako. Tapos ayun, nanonood ako. Sabi niya ganun. Sabi ko, hala, salamat. Tapos pinakilala ko yung alaga ko. Sabi ko, ito yung alaga ko. Sabi ko, ganun. Tapos sabi na alaga ko, hello, salamat po. Sabi ganun ng alaga ko. So, tinuruan ko kasi itong alaga ko kung paano mag-thank you in Filipino. So, ayan, thankful ako sa inyo kasi isa din kayo sa mga reason kung paano or kung bakit may mga stepping stone ako na naabot sa sarili ko, and I'm proud of it. So, tapos ngayon may nabili ako na damit ng mama ko. So, bumili ako, and damit ng kapatid ko, nag-ukay-ukay ako kanina. So, yung mga ganong simpleng bagay lang, iniipon ko para kapag umuwi ako is may mga dala ako ba pag uwi ng Pinas. So, thankful ako sa kung anong blessings na meron ako ngayon. Salamat sa lahat-lahat, and ayun, ang layo na nang narating ko guys sa 1 year ago na Genevieve, na Alea Jen na nagvo-vlog. Dati ang ang hina ko lang magsalita, yung ganto guys, ganyan. Ngayon ang bilis ko na magsalita, and ngayon
pumayat na talaga ako. Pero sa tapang, ang tapang ko ngayon, compare doon sa napanood ko kanina, ang tapang-tapang ko na, parang masabi ko sa sarili ko, ang dami ko nang napagdaanan, ang dami ko nang nalagpasan na mga pagsubok, ang dami ko nang iyak na nangyari, ang dami ko nang sama ng loob, ang dami na lahat, nandun na yung betrayal, lahat-lahat. So, yun yung kinaka-proud ko sa sarili ko. Kasi nga, hindi pa rin ako sumuko hanggang ngayon. So, lalaban pa ako, isang taon na lang. So, gusto ko kasi din na yung boyfriend ko, bago ako pumunta doon, is may ipon kami. Kasi pagdating doon, guys, pagdating sa Amerika, mga 1 year akong tambay. Kasi mag-aantay ako ng green card bago ako makapagtrabaho. And sabi niya kung magpapamilya ba daw kami agad. Sabi ko, hindi muna. Kasi gusto ko pang magtrabaho. Kasi ang laki ng sahod doon 250,000 sa pera natin. Gusto ko pang magtrabaho kasi gusto kong mabili yung lupa ng lola ko na kinakatayuan ng bahay namin, and gusto kong makatravel kasi mahilig yung jowa ko mag-travel. Nakapunta na siya ng halos maraming country, lahat. So gusto kong mapuntahan yung mga lugar na napuntahan niya kasi nga gusto ko ding makapunta ng Switzerland. So sabi ko sa kanya, ayoko muna mag-anak, baka pwedeng mga 2 years para makapunta din ako sa mga lugar na gusto ko ding puntahan. So, ayun, gusto ko, kaya next year, asikasuhin ko na talaga yung yung visa ko para makaalis na ako and makapunta na ako doon. So, hindi kasi pwedeng ngayon ko asikasuhin kasi nga yung bahay, yun yung nakapending na kailangan kong matapos para pagka alis ko is wala, tapos na, may bubong na yung bahay, safe na yung mama ko. Hindi pwedeng hingan ko yun sa boyfriend ko kasi nga ayoko, gusto kong matawag yun na sarili ko yung bahay, and siya yung gagastos ng process ko ng paper, lahat-lahat. And wala pa siyang kanyang bahay sa States, pero may ipon siya and afford niya na bumili ng bahay ngayon. Pero sabi ko wag muna kasi nga gusto kong makaipon ka pa ng marami, sabi kong ganun sa kanya. Naawa din ako sa kanya kasi napaka hardworking din niya. So, ayun, seryoso na ako dito. Kaya, kanina maraming nag-comment doon sa post ko sa Facebook na pinakilala ko na daw yung jowa ko. Nung nakaraan kasi, naka 4 friends lang yung mga upload ko. Nag-upload pa ako nga dati ng picture namin na sabi ko, nilaban ko yung Pilipinas. Sabi ko, sana proud kayo. And then may sa baba na, Mang, computein mo na lahat ng utang natin kay bayaran ko. Sabi ko ganun. Tapos grabing tawa yung mga friend ko sa Facebook. Pero yung pinablik ko, kanina lang talaga. Kasi nga, ngayon ko lang nilakasan yung loob ko. So, ayun lang guys. Thank you sa lahat-lahat dahil sa inyo. Meron na akong napundar and napatunayan sa sarili ko. And sana wag kayong magsawa na intindihin ako. Alam nyo naman, maldita ako. Pero, with a good heart naman, Charis. Maldita talaga ako. Alam ko yun. Hindi ko na magbabago. Tinatry ko. Nagiging mabait lang ako konti. Nagiging mabait lang. Pero pag natitrigger yung feeling ko naaapakan ako or naagrabyado ako, bumabalik yung pagiging maldita ko. Kaya, yun, pagpasensyahan nyo na. Minsan may mga subscriber ako dyan na natatarayan ata. So, meron din akong mga subscriber sa Facebook na nire-replyan, pero yung iba, hindi talaga na kaya. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye!